Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK. Good morning po, sir, and thank you. Good morning po, Sir Ted, at sa mga nakikinig po at nanonood po ng programa natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, salamat sa panahon. Nasaan na itong si Yang Jinzin? Ngayon po, nasa custody po namin itong si Yang Jianxin. After po na ma-process po siya doon po sa mga violations na ginawa niya. Opo, kayo po, PAOK kayo na may hawak sa kanya? Opo. Okay. Sir, ano po ang proseso po nito sa inyo pong paghawak sa kanya? Kasi alam niyo po naman, malamang na andyan na ba yung abogado niya? Kasi alam niyo yun, baka bigla po itong mapakawalan for some technicalities or legalities. Medyo maingat po tayo, Manong Ted, ano? Aside po kasi sa mga violations sa immigration laws, talaga pong inaayos po natin yung mga dokumento niya, no? Kasi talaga pong obviously talagang kitang-kita po yung misrepresentation po na ginawa niya. Siya ho ay nagpapanggap bilang isang Pilipino at gamit niya po yung pangalang Antonio Maestrado Lim o alias Tony Lim. Even po sa mga identification cards niya, even po yung sa mga firearms registration niya, permit to carry, firearms, yun po yung nakalagay. Bagamat siya po ay isang Chinese at hawak na rin po natin yung kanyang passport, yung Chinese passport niya, yun ho ang initial violation po na nakita namin sa kanya. Opo. Immigration laws po ang kanyang nilabag. Meron ho bang takdang panahon yan to hold him? Paano po? Siya ba'y kasama sa mga na-contempt ng Kamara? Ano po ang kwento, Yusek? Ang kwento po niyan, na nasita po natin yan, kasama po ang Bureau of Immigration at of course yung Armed Forces of the Philippines po. Sinita po natin ito sa airport nung papunta po dito sa Manila. At nung chinek nga ho yung mga papel niya, nakita nga ho natin yung violation ng ginawa niya. Ito po kasi yung yung isa sa mga subject natin sa investigation po na ginagawa natin doon po sa mga illegal na pogo. Ito pong kapatid. Actually, ito po ay nakakatandang kapatid ni Michael Yang alias Hong Ming Yang. Ito po ay si Michael Yang po, siya po yung subject nung Parmali investigation po na ginagawa ng Senado at ng Kongreso ng mga nakakaraang hearing po. Ganon din po sa drug investigation na ginagawa. Opo. So far po, ano ang malinaw na sitwasyon? Ito bang si Yang Jianxin ay meron na pong koneksyon talaga malinaw sa Pogo, sa Bamban o maging sa Porac? Meron po kaming mga nakikita doon sa initial investigation namin, Manong Ted, kasi po yung pangalan noong kanila pong Pogo operation dito po sa Pogo, sa Banban, saka sa iba pong Pogo, saka po dito sa may Cagayan de Oro. Nakikita po natin doon sa mga dokumento yung pangalan niya at ganun din po sa ibang business. Kasi nung una ho, medyo nahihirapan tayo, Manong Ted, dahil gumamit nga ito ng Filipino name, yung Antonio Maestrado Lim. At sa malalim na investigasyon po na ginawa natin, lumabas na siya po talaga ay si Yang Jianxin, na kapatid po, nakakatandang kapatid ni Michael Yang. Oo. Sir, saan to nang galing? Yung pagsalubong nyo sa NAIA, ano ang pinanggalingan nitong bansa? Saan? Hindi po. Siya po ay galing lang po sa Cagayan de Oro. Matagal na po siya dito. Galing sa Cagayan de Oro, hindi galing sa abroad. Hindi po. Okay. Opo. Thank you for clarifying that. Kasi ang parang ang iniisip namin kung nagaling sa abroad, ba't siya babalik dito, di ba? Mainit nga. So galing ng Cagayan de Oro kasi nga supposed to be meron siya doong kumpanya, itong Philippine Sanja Steel Corporation. Tama po. Yun nga ho, yun ho yung malaking kumpanya na iniimbestigahan natin. Bukod po doon, may mga ibang kumpanya pa po siya. Siguro mga 8 kumpanya pa po yung tinitignan natin. At obviously, sa investigation po na ginawa namin, parang late registration din ito, Manong Ted. Kaya nagkaroon siya ng mga Philippine
IDs and documents po. So, wala siyang Philippine passport? Wala po kaming nakitang Philippine passport. Yung Chinese passport lang po yung nakita namin. Okay, sige. So, bago ko tunghayan tong kanyang mga permit to carry firearms outside residence, sa ngayon po, siya hawak ninyo and you're detaining him dito po sa immigration and misrepresentation case issue, pero saan po nyo siya dadalhin? Are you gonna bring him to the house dito po sa Kamara? Depende po kung iimbestigahan po siya, no? Kasi actually na-open po yung investigation niya kahapon nung nag-hearing po sa House. And yun nga ho, kasi iniimbestigahan nga ho natin paano ang isang dayuhan magkaroon po ng napakaraming business dito sa atin at using yung assumed name na Antonio Maestrado Lim. At yun nga, we're looking at filing yung ibang kaso like money laundering tsaka yung securities regulation. Sir, sa ngayon po, wala pa siyang anumang pong criminal case na kinakaharap o pagkakadawit dito po sa mga kasong isinampan ninyo against Alice Goo et al.? Sa ngayon po, wala pa po. Wala pa po. Okay, opo. Ano po ang kwento niya? Bakit siya lumuwas ng Maynila? Ano ang bakay niya sa dito? Paalis ba siya? Marami po siyang dalang pera, Manong Ted, ano? Nasa 1.4 ho yung dala niya na pera. Tapos may mga foreign currencies po siyang dala. So ang ginagawa kasi namin ng mga nakakaraang linggo, Manong Ted, yung CDO, tinatarget po natin yung mga pogo dyan sa sa Cagayan de Oro. Dahil nga ho, nung napabalita po yun, nung mga 2 weeks ago, may tinira po dyan o may pinasok po in inspection ng CDO local government and police authorities po. Yung isang paguhan po dyan. But it turned out na wala na po, hindi na po nag-ooperate. So siguro nakakaramdam na ito, Manong Ted, nung init doon sa CDO. So baka pinasya niya po na umalis na. So ayun nga ho, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na siya po ay ma-intercept dito po sa Terminal 3. Opo. Ito hong Philippine Sanjay Steel Corporation, totoo bang ito Steel Corporation o front na niya lang ito sa Pogo? Yun ho yung titingnan natin, Manong Ted. May mga actually, sa internet naman po, kung search natin, may mga parang violations na po na ginawa ito even before. Opo. So sir, sa ngayon, ano po, ang lumalabas, na-issuehan siya ng authentic na Philippine birth certificate para doon sa pangalan na ginagamit niya bilang Pilipino. Klaro na ho ba yun o ano po ang informasyon doon? Yun po, klaro na yun, Manong Ted, ano? Kasi yung mga, although konti pa lang po yung nakikita nating Philippine issued IDs na hawak niya, klaro na po na talagang siya po ay gumagamit ng totoong birth certificate, pero late registration po ito, Manong Ted. Ibig sabihin, pinasok po ito ng late, tapos po, yun ho yung ginagamit niya sa mga transaksyon na ginagawa niya po dito sa atin. Okay. So hindi ho ba sa pagkuha mo ng firearms license, no? Una, license to own and then license to possess and to permit to carry. Opo, hindi ho ba napakahigpit niyan? Opo, lalo na ho sa mga dayuhan. Pero dito po ang kanyang pangalan ay Antonio Maestrado Lim. Ano po so far ang inyong informasyon dito? Kasi meron siyang as in permit to carry firearms. Napakahirap pa makakuha nito. Opo, alam naman natin na marami pong requirements diyan, Manong Ted, ano. So makikipag-ugnayan po kami sa Philippine National Police kung bakit po siya na-issuehan ng LTAP po, tsaka yung firearms registration, tsaka yung permit, yung firearms license to carry firearms po. So aside po doon, Manong Ted, kasi yung ibang Philippine IDs niya, like yung driver's license siguro niya, tsaka yung ibang ginagamit niyang IDs na kinukuha naman po sa ibang ahensya ng ating gobyerno, i-check din po natin yan. Kung anong mga dokumento ho yung sinabit niya para mailabas po yung mga IDs na yun. Manong Ted.
Opo. Na-recover ba sa kanya yung baril? Wala po kasi nasa airport po Oo, siya. kaya nga. Hindi siya nagdala ng baril kasi expired na itong kanya permit to carry. Opo, opo. Okay. Pero ano po, marunong ito mag-English o baka ito yung marunong na mag-Tagalog? Matagal na po dito yan, Manong Ted. So, Mm. marunong na po siya. Even po sa nakakaintindi na po siya ng Tagalog at Mm. salita na po siya. Okay, sige. So, sa ngayon po, ano ang actual niyang sitwasyon? Ito ba ay meron na ba siyang abogado na ngayon kasama niya? Kasi po ang worry ho natin dito, baka ito ay makapuslit. Definitely po, Manong Ted, magpapatawag po yan ng mga abogado niya, no? Alam naman ho natin na matagal na po siya rito, marami na po siyang kakilala, maganda na po yung connection niya dito. Yun ang pinaghahandaan natin, Manong Ted, ano? Kaya yung violation na ginawa niya, yung immigration laws, naikasan na po natin yan. Yun na lang po yung ibang kasong kakaharapin niya, lalo na po yung money laundering. Opo. Money laundering kasi po, ano po particular dito ang kanya pong pinaggagawa para po masabi na kasama siya sa mga kakasuhan ng money laundering, sir? Marami pong transaction kaming nakita na dala-dala niya po, ano. So initially, Manong Ted, yun lang muna po sasabihin ko kasi ayoko kong i-preempt yung investigation na ginagawa ng AMLAC natin. Okay. I'm sure meron ho kayong legal sa ngayon. Meron na ho bang ugnayan kayo sa DOJ para lang ho natin masiguro na hindi ito pakakawalan po ng hukuman kung sakasakali. Baka ho kasi yung detention number of hours ninyo, alam niyo na, yung mga ganung teknikalidad, kasi may pera to. May dala siyang pera, apparently, kailangan niya ho ng, alam niyo na, ibig ko sabihin, di ba? Mukhang kailangan niya ng panlagay. Opo, coordinated naman po tayo sa IACAT, especially po sa DOJ po, sila USECT po, kausap na po natin para masigurado po natin yung mga kasong isasampa natin ay maayos. Okay. Sir, natimbog ito sa timbre ng inyong informants, ano po? Opo, actually, Manong Ted, matagal-tagal na rin namin tinatrabaho to, siguro mga mahigit sambuan na rin, kasi nga, nung magkaroon nga ako ng pronouncement, ang presidente po natin, ang inuuna nga ho namin, Ted, kagaya po na sinasabi ko nung nakakaraan, kukunti lang ho talaga kami. Yung talagang malalaki na lang po ang tinatrabaho namin. At isa ho ito sa nakita namin na kailangan pagtuunan ng pansin kasi siyempre ho, kung matitira natin yung mga sinasabi nilang untouchables daw, mas madali na ho nating hulihin yung mga maliliit po. Opo. So ito pong si Jianzin na ito, elder brother ni Michael, iba pa yung kapatid na sinasabi may may-ari ng bodega sa Pampanga na nahulihan ng shabu. Iba pa yon. Opo. Iba pa po yun. But yung sa investigation po na ginagawa natin, talagang nagdikit-dikit na po, Manong Ted. Hindi lang sa salita natin, pinagdikit-dikit yan. But sa dokumento, Manong Ted, yung bodega po ng shabu dyan nahuli po dyan sa Pampanga. Yan pong mga pogo hubs dyan ho sa Banban, sa Porac. At kasama na rin po itong negosyo nila, yung dyan po sa Cagayan de Oro, yung Sanjan Steel, Philippines. Po. Ilang magkakapatid tong sila Michael? Yang mukhang ngayon, 3 na ito na magkakapatid na mukhang may obviously may mga prima facie evidence ng ginagawang illegal sa Pilipinas. Ilan ba sila magkakapatid to? 3 po yan, Manong Ted. Kaya lang po, ang lutang lang po, yung itong si Michael Yang, yan ho yung nakamuka doon, yan, na madalas natin nakikita sa TV po at sa mga investigation. At yung isa pa pong kapatid, siya po yung pinaka-silent. Pero sa investigation po na ginagawa natin, Manong Ted, siya po yung, yung parang maraming nakapangalan sa kanya. So, siya yung pinaka-silent among the youngs. Siya yung silent young. So, bunso na young, yung may-ari ng Shabul, warehouse sa Pampanga? Opo. Tama po yun. Okay, sige. So, lumalabas, kung ngayon, di ba, kung sa mga simple lang ho ngayon, na mga informasyon na hawak natin, yung young kasi, di ba, may mga kinokonekta siya sa dating Pangulo. Hango doon sa mga picture, sa Malacanang, etc.
na itong si Michael Yang, pati nga sa Farmally, di ba, si Michael Yang, ang connection sa gobyerno, ganun ba ang atin ditong perception ngayon? I mean, ang atin ditong assumption, I'm sorry? Opo, yun nga ho yung assumption natin, Sir Ted. Si Michael Yang ho yung naka-front. Siya ho yung humaharap, siya ho yung nakikipag-usap. Even yung mga dealings niya po sa mga foreign visitors na dumadating dito, especially those who are coming from China, siya po yung naka-front doon. Itong si Antonio Maestrado Lim o si Yang Jianxin, siya po yung nakatago. So, but sa mga dokumento po, Manong Ted, karamihan nasa pangalan niya, Manong Ted. So, yun yung tinitingnan natin mabuti. Okay. Sa mga dokumento, nakapangalan dito sa matanda na si Opo. Jianxin. Opo. Okay. Opo. Nako. Yusek, pero kami po lubos na nagagalak na hindi ho kayo lumulubay, sa pagtugis po dito sa mga sangkot sa mga sindikatong ito. And kami rin po nagagalak po, na ngayon, ito hong pagkakahuli ninyo kay Jianxin ay baka maging tulay na nga sana para po natin makasuhan na ng lubos, ang mga sangkot dito. Nagko-connect-connecta ho ito, di ba? Meron sa drugs at saka sa pogo. Opo, tama po yun, Manong Ted. Actually, nung present po namin itong yung pinaka-cycle po nung kanilang sindikato kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang una niya pong tinignan is ano ba yung mga businesses na pinasok niyan. So, kasi doon ho natin sila mapipin down, Manong Ted, yung mga yung mga ginamit nilang fronts dun sa mga kalokohan na ginagawa nila rito sa ating bansa. So, ang directive ni ES Bersamin na tingnan niyo mabuti money laundering aspects. Opo. O sige po. So muli, Sir Yusek, salamat po na marami sa informasyon at kami po ay nagpapasalamat nga po sa inyo pong determinasyon na mahukay ang punot dulo nito at mapanagot po ang mga may sala. Salamat po, Yusek Gilbert. Salamat din po, Manong Ted. Opo, mabuhay po ang PAOK at ang mga kagawad ng BI at maging ng AFP. Salamat po na marami. Thank you! Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.